Hi guys, maayong gabi sa tanan or maayong hapon sa inyong tanan. We are still inside the car. Nakikita ko na dito yung pila ng mga tao papunta doon sa bilihan ng Havikiri-Waka or yung waste food. So, konti lang naman yung pila guys. So, okay lang sa akin na kahit nasa dulo na ako. So, kasama ko si Miko and Anika. Galing lang nila ng galing lang ni Anika ng school. So, yun na nakikita ko na yung pila. Konti lang naman yung tao ngayon guys kasi alam nyo bakit? Sobrang lamig na naman dito sa Finland. It's minus 20 kaninang umaga. Tapos bumaba na siya or nag-increase na naman pala yung temperature to minus 2. Tapos ngayong hapon guys, bumaba na naman siya ulit. Minus 14 na naman nung umalis kami ng bahay. Pero ngayon, how much was it? Minus 17. Pero it feels like minus 20 yan guys dito. Kasi nga malamig tapos medyo mahangin din ng konti. Eh, sabi ni Nico kapag nag-open na daw yung door, saka na daw ako pumunta. Kasi it doesn't really matter kung nauna ka or nahuli ka sa pila. Ako naman kung ano lang yung makuha namin doon or mabili namin doon, yun na yung pinagkakasya talaga namin. Yung mga ibang tinapay pala guys is binigay ko doon sa nanay ni Nico para hindi na niya kailangan bumili ng tinapay. She was so happy. So, dito lang sila sa car guys, maghihintay. Tapos, lalapit na lang sila doon. Malapit sa door kapag tapos na ako. Makikita naman nila ako dito. From here. Kaya, ayun, hintay ko lang na open yung door tapos punta na tayo doon. Doon lang yung pila guys. O, yun, o, diba? May bus stop. Yan, may bus stop dyan. Tapos yun na yung mga tao na andoon. Yun lang sila. So, hindi naman talaga masyadong malayo. So, ang pinakahuli sa pila is yung babaeng naka-red. Tapos, may isang dumating na naka-red din. Yan, auntie. Si auntie, pila din yan siya. Ayan. So, maya-maya pupunta na rin ako doon. So, yan, napapunta na ako doon sa pila, guys. So, yung huling nakita ko kanina nang tumawid na nakapula, siya pa rin yung andyan sa huli. So, mga 4 minutes na lang, mag-open na yung door. Tapos, pasok na tayo doon sa loob. Meron siya nung bag na puti, guys. O, doon yun galing sa, tawag nito, doon yun galing sa Toivon Keskus ba? Doon din siya namili, o. Yan o, for sure doon yan kasi yung mga laman niya is mga ukay-ukay din ng mga damit-damit. Namili din yan siya doon sa Toivon Keskus o yung sa Hope Center kung yung yung 7 euro, yung 7 euros na ukay-ukay per bag. Sobrang lamig ngayon guys, as in minus 17. Pero hindi na ako nag-scarf kasi masyadong mainit sa liig. Kaya ko naman na hindi mag-scarf kasi sandali lang naman ako sa labas. Pero guys, totoo talaga yung frostbite. May mga patients kami na may frostbite guys. Tapos yung isa doon is naputol yung lahat ng kanyang mga fingers kasi nagkaroon siya ng frostbite. Matagal siya sa labas na wala siyang proper clothes. Nakahiga lang siya doon sa may snow nung nakita siya. Pero ngayon na-survive pa rin. Pero yun nga, ang kapalit nun, wala na siyang mga fingers. Lahat ng daliri niya guys natanggal na. As in yung mga daliri niya guys, umitim na talaga. Hindi ako nagdala ng gloves guys kasi mahihirapan ako pagkapasok ko doon. Nilalagay ko lang yung kamay ko sa loob ng jacket. Tapos sandali lang naman dito sa labas. Pero pag matagal ako sa labas guys, yun talaga. Susuot talaga ako ng gloves talaga. Tapos ng scarf and lahat talaga ng proper clothing talaga isuot talaga kasi mahirap ng malamigan talaga dito. Meron silang fresh na tinapay doon guys, so kumuha na rin ako. Yan o, yung Ruiz Lepa na pabilog siya, fresh baked. Grabe guys, punong-puno yung bag ko guys. Hindi ko na talaga kayang bitbitin. Hintayin ko lang si Nico na tulungan niya ako kasi sobrang bigat, sobrang dami. O diba? Sa 10 euros, malayo ang mararating.
Yun na guys, karga na ni Nico. Hindi ko talaga kaya, mabigat. Tinawanan niya ako. Ay, tala ang bigaw, Daddy Katso. Moika. Ay, Daddy Katso, bigaw ang kaunis. Salud. It's look like same with Pimo. Guys, ayun na yung bag. Sobrang bigat talaga. Ang kami boylaita sensiela. Misa may boylaita pulto puita. Okay. Then let's put this one there then. Sobrang dami kong napamili. So, sobrang dami ding tinapay. And since papunta kami ng Castari para kumuha ng extra firewood. Meron namang firewood sa bahay pero kukuha lang kami ng extra. Tawag nito, magdadala ako doon ng tinapay din para meron silang tinapay. Kasi sobrang dami talaga guys. Sobrang punong-puno yung aking bag. Tinawanan ako ni Nico na hindi ko na kayang mabitbit. As in, giguyod na lang jud na ako ang bag guys. Kaya di na jud na ako kaya siyang alsahon. Dati, malagay ko pa sa shoulder. Pero itong today, hindi ko talaga siya kaya. Kaya, hinila ko na lang talaga yung bag para madala doon sa harap. Pero, yun nga, punta muna tayo ng Castari. Before we go to Castari, let's go to Furat first. Furat yung pangalan ng store. I think it's an Arabian linen or Arabian na shop or Muslim shop. Meron kasi silang fresh meat doon guys, tsaka mga ibang product na Asian food. So, kung meron sila ng lumpia wrapper or molo wrapper, doon bibili din ako since andito na kami sa city. Doon yun banda sa dulo. So ito na yung trio guys na this is our mall here in the countryside. Trio mall. But yeah, we're not going to the mall. We don't need anything from there. But yeah, I just need to check if merong molo wrapper doon or something else na pwede nating bilihin since we are already here. Yung hinatid ko na Pilipino guys, dito lang yun nakatira sa building na to. Sa city center lang talaga siya. So, I will go on that way. Lidl is also here. Ito yung shop guys, Furat Market. Hindi ko to alam dati. Sinabihan lang din ako ng mga Pilipino. So marami silang mga frozen goods din dito. Pero marami kaming karne sa bahay. So hindi ako bibilin yan. Gahanap ako ng pwede kong mabili dito guys. Or dun sa ibang Asian store. Tagal ko na kasi nagkikrave ng siomai. Wala man silang siomai wrapper dito. Meron silang ito, spring roll wrapper. Wala sila. Try ko sa ibang Asian store, baka meron doon. Pero bibili ako dito ng biscuit na gusto ni Nico and Anika. Itong ganito guys. Gusto nila ito. Mura lang siya, cappuccino. Ito. Tapos, yung flavor na, ito siguro cacao. Product siya ng Lago. Lago. Product of Lago. Bibili din ako sa store guys, of course. Hindi lang pwede, hindi lahat ng pagkain namin is doon sa Haviki. Meron din kami mga pagkain sa bahay na like ito yung mga snacks na ganito sa store ko talaga binibili. Kasi wala man to sa Haviki Ruwaka. Meron silang cassava guys na fresh. Sobrang mahal. 3.80 € ang per kilo. Mahal kaayo. Ang kamote guys, tag 250. Pila man na sa tuwa? Mga about 200 pesos mahigit ang per kilo ng kamote. Bili din ako nitong black pepper kasi wala na kaming black pepper sa bahay. Mura lang kasi dito guys compare doon sa store ka talaga bibili kasi mas mahal.
Tapos, ng ganito din. Ito, oh, isang ganito na malaki na bag. 250 lang siya. Yan. Ito lang yung dadagdag ko. Wala na silang ano guys, mga karne din, naubos na, mga laman loob lang yung natira doon. Naghahanap pa naman ako ng chicken breast kasi gagawa sana ako ng ano yan, pastil ba. Papatikim ko kay Nico. Kasi lagi kong kinakwento sa kanya. Actually, nanonood din talaga kami ng mga vlogs sa Philippines guys. Kasi nga, nakakamiss din talaga ang Philippines. Kaya, pinapanood ko sa kanya yung mga pagkain, yung mga tradition dyan sa atin sa Philippines. Tapos yung nagtatanong siya, kailan daw ako magluluto eh. Wala kaming chicken breast na sa bahay. Tinry ko today dito, pero wala silang available. Kaya yung nabili ko lang is yung biscuit, yung dahon ng laurel, tapos yung ano lang, tawag nito, yung pepper. Yun. Wala na akong ibang binili kasi marami naman tayong nabili doon sa Havi Kirawaka. Tapos wala din sila nung ano, siomai wrapper. So, andito na nga kami guys sa Castery. Ito si Kapo. Moy, Kapo! Uy! 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 Inaamoy-amoy niya ako. Uy! 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 Kapo! Kapo! Kapo isto! Oh, yaman! Iya, nasty! Uy, iya, nasty! Iya, nasty! Si Marsa is andoon sa, ano guys, andoon sa kabila. Dito tayo sa Tarlier. Ito yung dalawang tractor nila dito guys. Tapos, itong yellow, yung madalas na ginagamit ni Nico sa pag ano ng firewood. Dito, meron kasi mga firewood si Nico dito na nakasave para pangbenta, panggamit, ganyan. Ah, there's a... Okay. So this one guys, kapag you show it to them, let's show it to them. When the firewood have this mold, we cannot sell it. Why it got mold, Nico? So it's not good airflow. This has been covered of that pressure. Okay. Well, there is no good air. Yeah, so this one will not be able, we will not be able to sell this to the store or to any customer. Yeah, so this will be for our own use. And, yeah. Yeah. Actually, there's nothing really wrong, but sometimes the customer doesn't want to take something like this. They prefer the one that is very clean and doesn't have any mark of the mold. So we're just going to fill the bag, then we're going home. This firewood will be used tonight for our oven. Yeah, but some of them are good, so Nico is selecting them as well. And the other stuff na magagandaan dito siya guys. Yan. We don't have a lot of this skin anymore at home, Daddy. The skin. That skin. Kuivu. Yeah, we don't have a lot of that anymore. So yung mga andito guys, ito yung pangbenta. Yan. Pero yung dito na side, yung iba talaga is meron na silang mold. Yan oh. Okay naman siyang ibenta, but some customers will complain. So better not to. So this is Nico's machine for cutting the logs. And this is the machine for blowing the snow or for cleaning the snow. So for some of you guys na you've been in my channel for quite some time, you've seen this already. Nakita nyo na ito na the tractors here in Finland, they put chains around it during winter season. Kasi tractors tires doesn't have spikes. So this is the one that will create that grip on the snow.
during winter. But during springtime, they remove this one. Nico will take it off. But this tractor doesn't have chains. Why this tractor doesn't have chains, Daddy? Ah, okay. This is a 4-wheel drive. No, this is on a rear wheel drive. Ah, this is rear wheel drive. That's why you need to have a chains. Ah, okay. So this one is 4-wheel pala. That's why. This is going very well. Yeah. It's going even better if there's a little bit like weight in the front. Aha, okay. Because the snowblower is so heavy, it will be helped a little bit. Yeah, that's so heavy. If the all like what I was saying, because the snowblower it's like heavier. It will be enough very long. If going to forest, it should be change. Ah, okay. Look at the end. But for the road, this is enough for running without the. No. Actually, I tried this because the problem is with the chain. This is the better drive than with the chain for example, the highway. Okay, but for the road, guys, just driving on the road, this is enough. But if going to the forest, need to have those chains. But since that one has that 4-wheel drive, no need. And also we got a bags of this birch trees skin, because this is the one that we are going to use for burning, for starting the fire. So now let's go home so I can show to you guys what we got from the 10-euro shopping. So guys, kukuha lang ako ng tinapay dito. Nadalhin ko dun sa loob para meron silang tinapay. Kasi sobrang dami nito. Hindi namin ito maubos. Diba? Para merong tinapay dito. Hindi na rin nila kailangan bumili ng tinapay. So, si Heidi lang naman dito. Tsaka yung anak niya. So, ito yung tinapay. And Kapo is there. Kapo is to. Kapo is to. Is to. Shh! Hey! Hey, Kapo. Kakainin niya yung tinapay, guys. Guys, nahirapan ako doon. Buti na lang lumabas si Heidi, yung kapatid ni Nico. Kasi si Kapo, ayaw niya akong paakyatin sa may hagdan. Inaabangan niya ako na bibigyan ko siya ng pagkain. Binigyan ko na siya, guys. Naubos niya agad kasi malaki kasi siya. Ay, ang bigat niya, guys. Tapos, yung dalawang niya, post niya, nilagay niya dito sa balikat ko. Nakaganon siya. Hindi na ako makagalaw kasi nga natatakot ako. Kasi madulas yung hagdan. Baka madulas ako doon. Buti na lang lumabas din si Heidi. Kinuha niya yung tinapay. So, meron na silang tinapay. Hiningal ako doon kay Kapo. As in, kasi siya, guys, maloko pa siya. Hindi pa siya ganun ka-calm na aso. Kasi nga, pa siya, bata pa siya, guys. Mga 1-year-old pa lang yata siya or less than a year. Kaya ganun. Kaya pa siya yung napaka-active niya. Andun din si Marsa. Si Marsa naman is napaka-calm naman din na aso na yun. Pero yun na nga. Uwi na tayo na muna ng bahay. Tapos for sure gagawa muna kami ng apoy sa fireplace. Gamit yung mga firewood na dala namin. And then, papakita ko sa inyo yung mga nabili namin doon sa 10-euro shopping. This is the skin of the birch trees, guys. So, ito yung ginagamit namin to start up a fire. So, instead of using paper, this is the one we use to start the fire. And it's very effective. So in this house, this is the oven that we can use, or the fireplace that we can use. And this is like a multi-purpose oven or uni, because we can cook on the top part. And then we also have one in our bedroom. But the bigger fireplace, it's not working because there's some kind of problem. But
This is enough to keep our house warm. Hi guys! Nakauwi na nga kami sa bahay. So, ito na yung mga napamili namin guys. Yung nasa likod ko. Ito na yung mga napamili namin for worth 10 euros doon sa Havikiri Wakakaupa. Sobrang dami guys. Napuno yung mesa namin. And sobrang kompleto kasi si Pimo na palaging humihingi sa akin ng snack is meron din siyang kanyang parte. Meron din para kay Pimo guys. So, isa-isahin natin ito lahat ano yung mga napamili ko doon sa Havikiri Wakakaupa. So, unahin natin dito na side guys kung saan andito yung mga pagkain para kay Pimo or yung snacks niya. So, ito guys, nabuksan na to kasi yung kanina andun kami sa custody, si Kapo talaga ang kulit. So, yung isang stick nito, binigay ko niya sa kanya. Tapos kulang kasi masyadong maliit pala. So, yun. So, hindi ko na mahanap saan yung iba. Kaya lumabas na lang yung kapatid ni Nico. Tapos, itong pangalawa dito, guys. Kinuha na ni Nico yung isa kasi binigay niya kay Pimo for reward. Kasi nagpa-cut siya ng kanyang mga nails. Ganon kasi lagi kapag meron silang achievement or small thing na ginawa, binibigyan namin sila ng reward kung meron kaming pang reward. Pero kung wala, wala din, guys. Ganon lang. So, dito, maraming mga pagkain ito, guys. Ito is a snack lang ito. Yung ganyan, o parang dry siya na sausage for them, for the dogs. Hindi ito para sa tao na guys ha, sa aso ito, snack ito para sa aso. And dito guys is meron mga pagkain para sa aso na different, pate, merong monoprotein. Ito guys, hindi pa siya expired itong mga to. Yan o, mag-expire siya ng 2025. Yan o, if you can see it. So, October 31, 2025. But, andun siya sa Havikiri Wakakaupa kasi nga yung seal niya na gano'n na lumping. Ganyan. So, hindi na siya pasa sa standard. Kaya, ayun. Nasa Havikiri Waka na siya. Tapos, ito naman, isa na ganyan lang siya guys. Oh, basta nalumping sila guys. Hindi pa yan siya expire. 2025 pa. Ng October 31 pa ito mag-expire. Same as itong mga pagkain din ito ng aso, guys. This is chicken. Ano ba to? Chicken din ito. This is tuwareruwaka. I don't know ano nito. Basta mixed food yan siya, guys, para sa aso. Andun siya sa Haviki, guys, kasi na ganito siya, guys. O, natanggal yung kanyang vacuum seal. Yan, nahumok na siya ba. Tapos, ito siya, hindi pa siya expired. March 11, 2024 pa siya mag-expire guys. Pero andun na siya sa Haviki. But it's okay. Naandun siya sa Haviki kasi si Pimo naman ang makikinabang nito. So, instead na bibigyan namin siya ng dog food niya, ito yung ipapakain namin una sa kanya para maubos to. Marami ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9 pieces. Tapos, may mga snacks pa for her. Kaya, yan, diba? Sobrang sulit. Kasi yung pagkain ng aso dito, binibili talaga namin. Hindi namin binibigyan ng pagkain talaga namin na yun lang yung kakainin niya. Ayan. So, ito, sulit ito. Sa aso pa lang, guys. Kasi itong mga ganito, dog food, mas mahal yung dog food, guys, actually. Lalo na yung mga makara na ganito. Sausage kasi ang tawag namin dito. Ayan, matutuwa si Pimo nito. For sure. Yeah. Tapos guys, ngayon lang ulit ako nakabili doon ng King of Oyster na mushroom. Ito ba naman yung mushroom na sobrang masarap na ipan-fry lang sa butter. Nakita ko to, kinuha ko agad. Andun siya sa Haviki kasi yung isang piraso, ayun nasira na. But that's okay. Tatanggalin natin yung sira dyan. Tapos ipapan-fry natin sa butter. Busog tayo dyan. Tapos ito pa naman yung mushroom na gusto ni Anika kasi masarap talaga siya, para siyang karne. Tapos may luto din na pasta. Walang masyadong karne doon guys, kaya hindi ako kumuha. May mga karne pero vegetarian siya na style. And
hindi kami masyadong ano dun sa ganong lasa. Hindi ako sanay. Kaya yung kinuha ko, yung sausage na lang na 2. Tapos, 2 tofu. Tapos, itong vegetarian style na minced meat for taco. Ito siya, guys. Yan, oh. Actually, meron niya siyang pares. Ito, kasi merong tortillas. So, pwedeng ito, ipares dito. Tapos, meron pa akong taco sauce doon sa freezer na nabili ko doon. Matagal na yun. Nilagay ko sa freezer para hindi siya masira. Ayun, so, kompleto na yung pang taco namin. Malaking katipiran talaga ito, guys, and hindi talaga siya nakakapanghinayang. I don't care na sinasabihan ako ng iba, yung isang may nag-comment doon sa aking shorts na video na kumakain kami ng ganitong pagkain and it will shorten our life. Parang sinabi niya ganon, very soon magkakaroon kami ng food poisoning. Pero never naman kami nagkaroon ng food poisoning, guys, kasi ito, best until today ito siya. So, pag nilagay ko siya sa freezer, masisave na siya and masustore na siya. So, hindi siya masisira. And usually talaga, kapag yung mga karne ganyan, niluluto ko rin talaga siya agad-agad the following day. Ang masasabi ko lang dun sa mga hindi nagugustuhan yung ginagawa ko na bumibili ako ng cheap food for you. But this is not cheap for us kasi it goes a really long way. And nakakatulong din talaga siya sa budget namin. And isa pa, we don't wanna waste it. And if ever na merong mang ma-waste, at least yun is hindi na talaga namin siya pwedeng kainin kasi yun na yung sirang-sira na talaga. Also guys, dili ta magbuot sa kung unsay gusto sa ubang tao, no? Like for us, it's okay for us to consume this kind of food kay we know these are still edible and nakakain pa naman talaga to. At least ito guys, hindi na ako nahirapan maghanap ng dumpster kagaya ng ginagawa nila Maring Quenny and ni Julie na naghahanap talaga sila ng place. At least ito, isang place lang siya, andun na lahat, hindi na ako mahihirapan pa maghanap. Kasi dito sa amin, kung gustuhin ko man talaga na mag-dumpster guys, wala din akong place. Kasi maraming store dito ka sa amin sa countryside guys. Tapos yung mga stores din, yung kanilang mga basurahan is nakalock din talaga. So, imposible talaga sa akin yung ganun. But for me na bumili doon sa Havi Kirwaka, it's really fine. I don't care kung anong sabihin nyo. But for me, kung saan kami nakakatipid, saan kami hindi nahihirapan, that we will be able to eat and survive, dun talaga kami magsistick. I really don't care what other people are saying kasi it doesn't reflect me, it reflect you. Yung sa sarili mo, wala akong pakialam. So, kung meron man sa inyo na mag-comment na ganyan, ganito, dapat bumili ka ng mas na pagkain kasi it will last long. Yeah, kaya ko naman kasi meron naman akong sahod. But, we wanted to save kasi nga, mahirap kasi ang buhay talaga dito sa Finland guys, hindi madali. Ito, sobrang daming pagkain and nakakatipid kami. So, dun talaga ako magsistick. I really don't care kung merong mga negative comments, hindi nagugustuhan yung ginagawa ko na bumibili kami ng Havi Kirwaka or waste food dito sa Finland. Sobrang dami ba ng waste food dito sa Finland guys? Tayo na hindi naman tayo yayamanin, o diba? Doon tayo bumili sa mga pagkain na hindi tayo mahihirapan na mag-budget. Kasi ito guys, sobrang laking tipid talaga para sa amin. And kahit yung nanay and lola ni Nico, na-appreciate nila yung ginagawa namin na mag-save ng food. Kasi alam kasi talaga nila na dito kasi talaga ngayon, sobrang hirap. After talaga ng war, and I'm pretty sure dyan sa Pinas, affected din kayong lahat dyan. Kami din naman dito, sobrang affected din talaga namin. And lahat talaga ng mga bilihin is nagmahalan talaga siya. So, it's not easy. And for us na nagsa-start kami ng family namin ngayon dito, we really try to budget everything because we have also other plans in the future that we wanted to be realized, yung mga ganun ba. Kaya, nagtitipid kami guys. I hope kayo din guys, makahanap din kayo ng paraan para makatipid kayo sa pang-araw-araw and mairaos yung mga pang-araw-araw na gastusin talaga. Kasi alam kong hindi talaga madali. Yan, maubos na yun. Ani kayong blueberries na yan guys.
Hinugasan ko na naman siya, kaya okay lang yan. Kinuha niya na talaga. Dinala niya na dun sa kwarto niya. Ayun. But yeah, nakakatuwa lang na nakakatipid kami. Kahit na paulit-ulit ko talagang sabihin, bahala kayo. Kasi yun naman kasi talaga yung word na yun na palagi kong inuulit-ulit. Kasi yun naman kasi talaga yung totoo. Anyways guys, salamat sa mga messages nyo and sa patuloy na panonood ng aming mga videos. We'll see you next time. Hey, hey! Yan na guys, nag-open na si Nico ng food ni Pimo. Yan, si Pimo guys, nakatingin dyan. You get a pate. Excited ka, girl? This big girl is so excited. She's so excited. Odota. Isto. No, isto. No, odota. Isto si. Isto. Pimo, isto. Isto first. Isto. Ayaw na maghintay. Hey, isto. Hindi talaga bibigyan pag hindi na umupo. Odota. Naniota ba? Ota ba? Yay! Hola, Hiva! Sarap ng pagkain niya tonight. Dilaan pa talaga yung ano. Sarap ng kinakain niya guys. Duck kaya yan. Duck. For dogs. Yan talaga yung kanyang kainan guys. Since baby pa siya. Since tong puppy pa siya guys. Yan na talaga yung kanyang bowl. Eto. Eboluwa gangan. Yeah. Contino Catelo. Reality man. Bring my mama do me. Everything go break it. Everything go break it. Everything go break it. If I be ordinary president, too, everything go break it. Everything go break it. Everything go break it. If I be ordinary president, make we